Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung topic tungkol sa HIV na infection. Bakit naman hindi? Lalo na kung dumadami po yung mga kaso ng HIV na infection. Ako po'y natatakot para sa mga Pilipino. Sa balita pa lang, bago lang, at nabanggit ko na po sa previous video natin, na patuloy pa rin yung pagdiskubre na at least 50 Filipinos are found to be infected with HIV. Per day yan, ha? Per day. Kahit buong Pilipinas. Nakakatakot. Kung ang gobyerno po natin ay hindi natatakot, ako po'y natatakot para sa mga inosente na mabiktima po sila sa mga hindi inosente. Kaya po hindi po natin mapigilan na pag-usapan po natin yung HIV na infection para alam na mga inosente kung paano iwasan natin na magka-infected tayo ng HIV. At nasabi ko na po, yung 4 na P's. Number 1, sexual promiscuity. Maraming partners, kahit sino-sino lang. Pangalawa, yung pag-ubuso ng power. Inaabuso ng power ang nasa taas, lalo sa workplace, call center, sa fast food chain, yung mga manager, yung mga team leader, mga supervisor, iniipit nila yung nasa baba na ranggo. Pag hindi pumayag, lagot sila sa evaluation report, tanggal sa trabaho. Pangatlo, yung poverty. Dahil po sa kahirapan, pumapayag na lang po itong mga nasa baba kung anong gusto nasa taas. Otherwise, lagot sila sa evaluation report. Pang-apat, yung tinatawag po natin na poison, na hindi naman po na-classify sa libro namin as poison, pero para sa akin po, ang alcohol po ay talagang napakasama to the point na I would describe it as a poison. Dahil po, ang daming pangyayari na dahil po sa alak, nagwawala na po mga tao. So, ibabalik po natin itong HIV na infection para ma-aware po ang publiko kung paano makakuha ng isang tao ng HIV na infection. Okay? So, madalas natin marinig, no, na nangyari po itong mga milagro sa team building kuno. Although, in fairness, talagang totoo ang karamihan na team building sessions na kinonduct ng kumpanya para mas maganda yung kanilang interpersonal relationship sa loob ng kumpanya. Pero marami rin tayong marinig na hindi po maganda tungkol sa team building. Anong relasyon ito sa HIV na infection? Siyempre, yung mga nasa itaas, well, in fairness, wala naman tayong personal indifference or galit, no, sa mga ganito. Pero kadalasan, yun po ang nangyari, no? Pag ang nasa taas na ranggo ay ganyan, delikado po ang nasa ibaba na ranggo. At nangyari po ito sa team building, lalo sa beach, no?
Okay? Syempre, nag-inuman. Yun ang team building minsan o kadalasan. Kaya po, ang advice ko po, dapat po may policy ang kumpanya na no alcohol allowed during team building sessions. Yun po ang kailangan talaga. Dahil po sa alak, nagwawala ang mga tao. Dahil po sa alak, nagiging mas agresibo yung aggressor na yung mas mataas na ranggo. Dahil po sa alak, lalong humihina yung self-control. Okay? Lalong natatakot yung nasa mababa na ranggo. At bumibigay or pumapayag. So, ano nangyari? Siyempre, pag nakainom, siyempre, naging tipsy. Lalo yung inosente. No? Bihira lang umiinom or hindi talaga umiinom. Siyempre, makikita ng mas mataas na ranggo, ito, pwede na ito. Kasi, walang masyadong experience sa alak. Kaya madaling matamaan ng alak. Pasok ka, iho. Pasok ka sa cottage, magpahinga ka muna. Kasi, medyo tipsy na Ayan, siyempre pumasok si iho. Alam naman ng mga kapwa na sa trabaho, anong balak ng manager nila or yung ng team leader, siyempre off limits sa loob ng kwarto. Mamaya, papasok na yung team leader. Ha? At the rest is history. Yan. Mga ilan araw, pupunta sa clinic at nagpapagamot. No? Okay? Ganyan talaga ang nangyari sa team building. In relation sa sexually transmitted diseases or worse, yung HIV na infection. Well, pag hindi ka nakainom, walang mangyari. Siyempre, unang-una, malakas ka pa. Hindi kaya ka i-overpower ng mas mataas na ranggo kasi hindi ka nakainom Okay? So, huwag tayong uminom kasi po ang alak talaga ang isa sa 4 na piece na kung bakit lumalala yung HIV na infection. Okay? So, meron naman rin po sa mga fast food chains na mas mataas ang ranggo. Pumilit. Siyempre, walang magagawa itong nasa baba na ranggo. Pag hindi daw magpa-oral SEX, lagot ka sa evaluation report. Siyempre, ang susunod niyan, tanggal ka sa trabaho. Walang magagawa itong nasa baba na ranggo pumayag na lang. Lalo pag pinainom. Para hindi mahiya. Para humina ang self-control. Para hindi na umayaw. So, dahil sa kahirapan rin, pumayag na lang rin itong subordinate. Kasi breadwinner nga. Hindi pa po nakatapos ng senior high. Sa kanya umasa ang pamilya. Anong mangyari sa kanya pag matanggal na ng trabaho dahil hindi pumayag na magpapa-oral SEX sa kaniyang higher na position na boss niya na ganon. So, pagkalipas ng ilang araw, magkakasakit ng tulo or sexually transmitted disease.
At alam naman po natin months later, mapositive na rin sa HIV. No? Dahil po sa kanyang boss na promiscuous. Ang daming partners. So, kailangan talaga maging stricto ang kumpanya. Lalo yung gobyerno. Kailangan gumawa ng guidelines. To the point na syempre, hindi rin anong tawag nito? Ma-offend ang kumpanya. Pero if it is after the welfare of all the employees, lalo yung mga mas mababa na ranggo para hindi po sila maharas ng kanilang higher-ups, well, I don't think na itong mga may-ari ng kumpanya should be offended. Kasi totoo po nangyari ito. So marami rin tayong pasyente na after encounter po sa beer house na naman, mag-join table sila. So, pag mag-join table, anong mangyari? Siyempre, yung babae at lalaki mag-inuman at magwawala. Pagkatapos ng inuman, siyempre, susunod ang milagro. At ang dami nating pasyente na nagpapacheck up sa atin na nagkakaroon ng sexually transmitted diseases. Nakasama diyan ang HIV. Kaya kung pwede lang po sa mga beer houses, we have to warn na avoid as much as possible yung mag-join ng table. Pag hindi ma-avoid, iwasan po natin na makikipagtalik sa isang lalaki man or sa isang babae man na hindi talaga natin nakilala except during that joint table na session. Maraming salamat po.